Besperas na po ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante pero kabi-kabila pa rin ang paghahandang ginagawa sa ilang paaralan. Sa Rosario Almario Elementary School sa Maynila at sa Batasan Hills National High School na parehong kabilang sa top 10 na may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa buong bansa, naghahabol pa rin sa pag-aayos at paglilinis ang mga guro. May ulat ang Dos Pasig, Victoria Tulad. Victoria? June Maris, imbes na magpahinga, minabuti ng ilang guro na gamitin ang huling araw ng bakasyon upang linisin ang kanilang silid para sa pasukan bukas. Alas 8 pa lang ng umaga, abala na sa pag-aayos si Teacher Odette ng kanilang classroom sa Rosario Almario Elementary School. Ngayon lang daw kasi nila mailalagay ang mga dekorasyon ng silid dahil kahapon lang ito natapos pinturahan. Inaayos na rin nila ang mga libro at iba pang teaching materials. Ang iba niyang kasama, pinipinturahan na rin ang mga upuan. Dahil sa dami ng gagawin, isinama na ni Teacher Odette ang kanyang asawa at anak. Beside last week, the other week pa yung brigada, di po ba? Tapos sumunod na week, nasa supervisors kami. Thursday, Friday, nandito kami, nag-seminar. So, kahapon, ngayon, dito kami. Sa Batasan Hills National High School, todo kayod din ang mga manggagawang ito para maihanda ang gusali ng 4th year high school students. Pininturahan nila ang mga pader at nilagyan ng tiles ang mga palikuran. Lilinisin din daw nila ang walkway na ginamit noong eleksyon na sa ngayon ay maputik pa at puro kalat. Sa covered courts, nakatabi na ang mga sirang upuan para hakutin. Sa labas naman ng mga silid, nakapaskil ang pangalan ng mga estudyanteng magkakaseksyon para maiwasang maligaw ng classroom. Isa pa sa mga aspetong pinaghandaan ng pamunuan ng Batasan Hills National High School ang dami ng mga estudyante ngayong pasukan. Kaya naman bawat kwarto sa gusaling ito ay hinati gamit ang mga dingding na ito na itanayo lang noong nakaraang linggo. Dahil nga ganito yung klase ng classroom, kailangan maghanda kami na kung paano namin mamomotivate yung students na despite the situation. June Maris, kwento ng mga guro, kahit talagang nakakapagod ang kanilang trabaho at kahit marami ang kanilang mga estudyante, excited na rin silang magbalik eskwela. June Maris? Victoria, bakit ngayon lang yata naghahabol yung mga paaralang napuntahan mo na yan? Bukas magsusimula na yung pasukan uli. June, doon sa pinuntahan natin sa Maynila at sa Quezon City, pailan na lang yung mga guro na nag-aayos, na inabutan natin nag-aayos. Ang sabi nila, ito ay dahil ngayon nga lang natapos yung pagpipintura sa kanilang mga silid-aralan. Kaya dahil basa pa yung mga pintura kahapon, ay ngayon lamang nila nailagay yung kanilang mga design at yung ibang mga teaching materials sa classroom. Pero for sure bukas, Victoria, pwede na yan. Yes, June, kaya nga maaga silang nagsipuntahan, maging yung mga manggagawa na inabutan natin sa Batasan Hills National High School. Kaya maaga silang nagtrabaho doon ay para nga masiguro na pagdating bukas ng mga estudyante ay magagamit na nila ang kanilang mga silid-aralan. Victoria, bukas ay, sinabi nga natin magsisimula na naman yung pasukan, ano? Hindi na kaya natin makikita uli yung mga karaniwang nakikita natin tuwing nagbubukas yung mga klase, yung talagang sobrang siksikan ng mga classroom, mga kakulangan, mga ganito, mga ganyan, Victoria? Nako, June, sa mga public schools natin, sa Quezon City pa lamang, tiyak na makikita pa rin natin yung mga yan dahil doon lang sa Batasan Hills National High School, yung isang kwarto na dati ay nagkakasya yung 45 to 50 students, ngayon hinati yun sa dalawa at mga 90 students na ngayon ang uukupa sa mga classroom na yun. Kaya naman, June, tiyak na bukas ay masikip pa rin yung ilang mga silid-aralan. At bukod dyan, June, na meron pa ring shifting ng mga klase. Ang unang shift doon sa Quezon City na pinuntahan natin na paaralan ay 6 to 12. At pagkatapos naman noon, June, ay 1 to 7 or 6 p.m. Kaya marami pa rin mga estudyante ang tiyak na magkakaroon ng problema sa siksikan. June? Nako, halos parehong eksena na naman na makikita natin bukas. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.